talaga ako, napasigaw po ako. Bigla ko pong tinawag si papa. And during that time, hinakap ko po siya. Tapos sinabi ko, pa, nakapasa ako, top notcher ako. Parang, di ko po ma-explain yung feeling that time. Parang, siguro na-overwhelmed, halo-halo, mixed emotions po talaga. Naisip ko din po talaga sila mama at lola. Na sadly, na wala na nga po sila. Pero during that time, sabi ko po, I'm happy na unti-unti ko pong natutupad yung pangarap na binuo ko po kasama po sila. Grabe din po yung pasasalamat ko kay God kasi I know He's the main reason why I passed and even became a top-notcher po. And I'm so grateful for Him po talaga. Kaya sa una na lang din pong napabanggit ko talaga sa sarili ko, to God be all the glory po talaga. Mag-iisang linggo matapos ilabas ang resulta ng March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers, abot langit pa rin ang saya ng 22 anyos na si Miguel Gavino Sevilla na tubong Natividad Pangasinan matapos itong pumangatlo sa listahan ng mga top-notchers sa naturang eksaminasyon. Sa inilabas na resulta ng Philippine Regulation Commission, nakakuha ng rating na 94.60% si Miguel na pumangatlo sa mahigit 45,000 na bagong guro na pumasa sa secondary level sa buong bansa. Ayon sa top-notcher, hindi naging madali ang kanyang journey bilang isang estudyante. Pero dahil sa kanyang dedikasyon at pamilya na kanyang naging inspirasyon, nakapagtapos at nasungkit niya ang kanyang pangarap na maging lisensyadong guro. Marami pong ups and downs, but I'm really proud to say na I'm happy that I was able to survive or overcome all of the challenges I've faced. And at the same time, marami po akong natutunan in this journey of mine. Kaya sa tingin ko din po itong journey kong ito, hindi ko rin po ito ma-achieve or yung mga achievements ko po ngayon if hindi rin po dahil dun sa mga taong naniwala at naging support system ko po talaga. Like my family, friends, and even the teachers po magmula nung ako po ay nasa daycare lang hanggang nang nag-college po talaga. Nagtapos sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Science si Miguel sa Central Luzon State University kung saan graduate siyang magna cum laude. Bilang isang DOST scholar, handa na anya ang top-notcher na maglingkod din sa bayan bilang isang science teacher. Yung background po ng family ko is into teaching talaga or into public service po. May specifically yung lola ko po tsaka yung tita ko po ay mga teachers. And siguro po naging factor din po yun kung bakit tiniko po yung degree po sa education. And at the same time, nung pandemic po kasi, yun nga po nawala din po si mama. And during that time, nag-promise po ako sa kanya na ititake ko po yung degree in education. And siguro din po, that serve as my love letter po para po sa kanya talaga. And thankfully naman po, as a DOST scholar, nabigyan din po ako ng opportunity to actually makapasok din po agad sa DepEd. And yun po yung kasalukuyan ko pong inaasikaso yung mga requirements po. And hoping po very soon this school year ay makapagturo na rin po sa wakas. Yung pagtuturo ko po sa pampublikong paaralan is sa tingin ko po parang pasasalamat ko na rin po sa schools and even sa teachers ko po nung elementary and high school pa po. Kasi syempre galing din naman po ako ng public school na talagang tumulong at humubog din po talaga sa akin. And at the same time, ito rin po yung opportunity ko to actually tulungan po talaga yung mga susunod naman pong generation to actually discover and unleash their potential naman po. Kasi naniniwala naman po ako na bawat tao po ay may kanya-kanyang potential and nasa tao na rin po yun natutulong sa kanila na mailabas po ito at para na rin po matulungan din po silang ma-discover po sa sarili nila kung ano po yung mga kakayahan nila at yung mga talents and abilities po nila. Proud namang ibinahagi ng kanyang ama at former advisor ang kanilang naging reaksyon matapos malaman ang resulta ng eksaminasyon. Papasalamat po tayo sa Panginoong Diyos dahil siya po ang talagang gumabay at bantay sa kay Megan. Alam ko na kung ano yung kakayahan ng anak ko. Kaya lang, di ko pa mas lalo sabi ko sa kanya nung nagsasabi siya nung natapos yung exam. So, pumasa at kung nasa top 10 ka, bonus yan. Ang importante, pumasa, sabi ko sa kanya. Pero nung nalaman na namin yung result na number 3 si Megan, talagang napakasaya po. Hindi namin lubos na maisip kung paano namin sasabihin, yung paliwanag yung naramdaman namin. Hindi mo pigilan na umayak ka talaga dahil nga sa alam ko naman na may mga hindi ko lahat na ibigay yung
dahil may mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero nandun pa rin siya. Kaya nga sabi ko sa kanya, lahat ng kredito sa'yo yan anak. Dahil nag-strive ka, ginawa mo lahat yung makakaya mo. Bilang teacher niya po, we are very happy po na nakapag-produce po ang school namin ng top 3, especially sa education field po. So hopefully, makasama namin siya sa field. Bilang isang estudyante, ang napansin ko lang naman sa kanya is parang bahay school lang din naman talaga siya. Yan, talagang palaaral. Magiging message ko lang sa kanya, stay humble as he is. Be proud sa mga nakukuha niyang achievements today. Tapos, we are waiting sa field. Samantala, 3 paaralan sa Pangasinan ang napasama sa mga top performing schools ngayong March 2026 licensure examination for professional teachers. Nakapagtala naman ang Pangasinan State University ng 25 top-notchers mula sa elementary at secondary level sa iba't ibang campuses sa probinsya. Lester Narag, Balitang, Solid North.